Binaberipika na ng Department of Defense ang umano'y paninira sa mga bahura sa Iroquois Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Malinaw na paglabag daw ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Saksi si Joseph Moro. Paraisong maituturing ang ilalim ng dagat sa Rosul Reef ng sisirin ng mga eksperto ng UP Marine Science Institute noong taong 2021. Pero nang sisirin ng mga tauhan ng Philippine Navy nitong Hulyo, sira-sira na ang mga coral nito. Ito na natin natitirang magandang corals ha. September 17 na may namataan na namang tinatayang 35 Chinese Maritime Militia vessel sa Rosul o Iroquois Reef na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, base sa satellite image na hawak ng maritime security expert na si Ray Powell. Bahagyayang mas marami sa 32 Chinese militia vessels sa Rosul Reef noong September 15 ayon naman sa Western Command. Gayon din sa 23 namataan nitong Agosto at sa 20 namataan noong Mayo. Dito nakita ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard ang corals na posibleng nadurog ng coral harvesting at dekada ang aabutin bago muling mabuhay. Depende sa species ng corals. Ang corals tutubo lang yan ng mga 2 centimeters or more per year. Parang kinayod na nila yung reef. Kung patay na talaga siya. Dahil dyan, posibleng wala nang balikan ng mga mangingisda roon, ayon kay maritime law expert Jay Batong Bakal. Yung ginagawa nila sa Scarborough, mga fishermen na natin, kahit magpunta sila doon, wala silang kita. We don't have any clear proof to directly pinpoint. But what is certain is that from August 9 to September 11, dito sa area na to, minonitor natin ang Chinese Maritime Militia vessels. Pero hindi lamang mga yamang dagat ang tila nalalagay sa panganib. Ayon sa AFP Western Command, na itataboy nila ang mga Chinese militia vessels pero pabalik-balik lamang ang mga ito at tila nagtatangka raw magtatag ng presensya sa Rosul at Escoda Shoal dahil malapit ito sa Recto Bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas at langis. Pinag-aaralang galugari ng Energy Department ang Recto Bank sa isang joint oil and gas exploration sa ilalim ng Service Contract number 72. Bukod sa langis, posible rin paghahanda ito para tuluyang gawing artificial island ang mga bahura. It also in a way paves or flattens the reef structure which can later on be paved with concrete. Ayon sa Defense Department, malinaw na paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. As a 2016 Arbitral Award na kumastigo rin sa China dahil sa dati nitong paninira ng mga coral at pangunguha ng mga giant clams sa EEZ ng Pilipinas. Now, we have to validate it and then we'll coordinate with the Department of Foreign Affairs so that we can file the appropriate action. Nauna na nagpahayag ng pagkabahala ang DFA at nanawagan sa lahat na tigilan ang anumang gawaing makasisira sa likas na yamang dagat. Wala pang anunsyo kung maghahain ulit ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Pero itinalaga na ng Pangulo si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magsalita sa UN General Assembly sa Amerika. Ipirma rin daw ang Pilipinas sa bagong kasunduan sa ilalim ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Natitiyak na mapoprotektahan at mapapangalagaan ang marine biological diversity sa karagatan. Wala namang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng DFA at sa aligasyong mga Chinese vessel ang huling namataan sa Rosul Reef bago nasira ang mga bahura. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.